Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan lang ho natin itong si dating PNP chief, General Nicolas Torre III, at itong ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito mga kababayan, meron hong alam naman ho natin itong si dating PNP chief General Nicolas Torre III ay dinala ho na siya sa mundo ng MMDA. Siya na ho ang general manager diyan, no? Inappoint ho siya ng Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos. At nanumpa na ho siya kay nung nanumpa ho siya, ang humarap ho sa kanya hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos. Ito hong si Chief Executive Secretary na si ano ba pangalan na ito? Madalang kasi lumabas sa mainstream media ito eh. Yung asawa ho ni Vilma Santos. Nakalimutan ko yung pangalan. Tatay ho ni hindi, stepfather pala ni Luis Manzano. Banggitin ko na lang ho maya baka baka maalala ko na medyo pagpasensyahan nyo na ho ongoing pa senior na eh. Medyo nag-uulya na rin ho si Chris Ulo. Okay, hindi ho natin alam kung anong ibig sabihin ito, no? Na dinala na ho itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III sa MMDA bilang General Manager. Siya ho ang pinakamataas na mumuno dyan. Hindi ho natin alam ano ba ibig sabihin nito. Yung kanyang 4-star rank ba ay inalis na sa kanyang balikat? Retirado na ba siya? Retire na ba siya? At kasi alam naman natin habang pulis ho siya, no, yung 4-star rank ay hindi na ho mawawala sa kanya. Ang alam ho natin itong si General Torre ay matatapos pa ho magre-retire ho ito, kung di ho tayo nagkakamali, March pa ho ng 2027. So matagal pa. Parang mauuna pa yata mag-retire itong si Nartates. Hindi ho natin alam kung anong kapalit nito bilang MMDA General Manager. Retire na ba siya sa pagkapulis? Siyempre pag nag-retire siya, mawala na yung 4-star rank, malilipat na ho kay Nartates. Kasi alam naman ho natin si Nartates hanggang ngayon ho, ang tawag ho sa kanya pagka narinig ho natin sa mainstream media ay OIC or Acting PNP Chief. At 3-star lang ho yung nasa balikat niya kasi hindi nga ho po pwede na dalawang pulis ang 4-star. Pag sinabing 4-star, wala nang iba kundi PNP Chief yun, wala nang iba. So kapansin-pansin ho kasi itong statement ni Salaysay, mensahe ho ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III noong siya ay nag-guest or naimbitahan ho magsalita dyan ho sa Metro Manila Film Fest, na alam naman ho natin taon-taon ginaganap ho yan, mga pelikulang Pilipino na pinanonood ho tuwing Pasko, no? Medyo ho kasi ito, medyo parang hindi ko alam kung ano ba to. Mayroon ba siyang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos na dati siyang PNP chief? Hindi ko naman minamaliit ang MMDA. Malaki ho ang gampanin bilang MMDA General Manager kasi alam niyo naman ho, yan ho nagpapatupad ng kaayusan ng traffic, no? Dito sa ating especially dito sa Metro Manila. At hawak din ho nila ang mga baha. Pero bilang PNP chief, nilagay ka sa MMDA, sabi natin medyo bumaba. May sama ba ng loob itong si ating General Nicolas Torre III dahil sa ganitong klaseng ginawa niyang pahayag sa Metro Manila Film Fest? Basahin ho natin muna. Torre on MMDA General Manager position. Sabi niya, newly appointed Metro Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III express light-hearted optimism and
And he made his first public appearance in the role during the Metro Manila Film Festival or MMFF. Ayan. Oh, ang sabi niya ho kasi rito, mga kababayan, basahin ho natin. Ito yung mismong statement niya. Nung ako inappoint na general manager ng MMDA, pakinggan niyo maigi ha. Nung ako inappoint na general manager ng MMDA, maliwanag sa akin ang trabaho. Traffic, baha, and so many other almost impossible jobs. Pero noong ibinigay sa akin ni Chairman Artes ang unang public appearance na magsalita dito sa MMFFF, Metro Manila Film Festival, ako'y napangiti at nagsabi sa sarili ko, oh, it's not bad at all. Leave nyo ho yung message nyo dito ho sa video ito, kung sa tingin nyo ba para bang meron bang siyang konting sama ng loob or tampo na kasi dati siyang PNP chief, taas na ilagay siya sa MMDA. Kasi ganito yung una nung ako yung pinapoint general manager ng MMDA, maliwanag sa akin ang trabaho, traffic, baha, and so many other almost impossible jobs. Pero nung ibinigay sa akin ni Chairman Artes ang unang public appearance na magsalita dito sa Metro Manila Film Fest, ako'y napangiti. O isipin mo, nung nag-guest siya sa Metro Manila, ako'y napangiti. At nagsabi sa sarili ko, oh, it's not bad at all. So parang lumalabas ba kung hindi siya nakapagsalita at di siya naimbitahan doon sa Metro Manila Film Fest, bad at all ba? Tingnan natin itong video ito. Tinawag siya. Tanging gabing ito, let's call on the General Manager of MMDA, Police General Nicolas Torre III. Tinanggal ko to sa script ko pero sasabihin ko na rin. Nung ako i-appoint na General Manager ng MMDA, maliwanag. Meron pa pala siyang gano'n. Tinanggal ko to sa script ko pero sasabihin ko na rin. Tingin nyo, kaya magsabi. Kaya magsabi ha. Manag sa akin ang trabaho. Traffic, baha, and so many other almost impossible job. Pero nung ibinigay sa akin ni Chairman Artes ang trabaho, unang first public appearance ay magsalita dito sa MMFF. Ako'y napangiti at nasabi ko sa sarili ko, oh, it's not bad at all. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga filmmakers. Grabe ka, General Torre, parang lagi mo akong papaluhain. Parang pinapalungkot mo ako. Halatang may kurot Kasi kayo magsabi. Halatang may kurot Ulitin nga natin. Sa natatanging gabing ito, let's call on the General Manager of MMDA, Police General Nicolas Torre III. Tinanggal ko to sa script ko pero sasabihin ko na rin. Nung ako i-appoint na General Manager ng MMDA, maliwanag sa akin ang trabaho. Traffic, baha, and so many other almost impossible job. Pero nung ibinigay sa akin ni Chairman Artes ang trabaho, unang first public appearance ay magsalita dito sa MMFF. Ako'y napangiti at nasabi ko sa sarili ko, oh, it's not bad at all. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga film. Grabe, no? Ay, syempre, pag sinabi, ba't naman tinanggap ni General Torre yan? Marami nga nagsasabi, si General Torre is a good soldier. Kung ano lang yung iutos sa kanya, especially hindi naman illegal, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. No? Kasi ganyan kumbaga para sa kanya hindi pwedeng mangibabaw yung feelings niya, nararamdaman niya. Kung ano yung utos sa kanya, basta hindi illegal, utos sa kanya ng presidente, sundin niya. Ako naniniwala ako, prangkahan, tingin ko may sama ng loob, tingin ko may kirot. Pero ito lang masasabi ko kay General Torre. Dito magsisimula ang lahat ng kanyang
pag-angat at pagkaupo sa matataas na posisyon sa gobyerno sa mga darating hong taon. At talagang siguro masasabi ko na ngayon lang ako susuporta sa isang tao na talagang hanggang taas, hanggang dulo susuportahan ko si General Torre. Nang walang kahit anumang kapalit, no? At kabayan ito sa mga ginawa niyang sakripisyo sa ating bansa, sa ginawa niyang tapang na pag-aresto, paghuli sa matataas na kung sino mang mga hinuli niya noong mga nakaraan. Kaya kayong mga nagmamahal kay General Torre, mga kababayan, stay put lang kayo dyan. Alam niyo yun, kahit hindi siya masyado na pag-uusapan, dyan lang tayo, naka-floating lang yung pagmamahal natin sa kanya, pag-suporta natin sa kanya. Kaya kung ano man ang kanyang hangarin sa 2028, suportahan ho natin si General Torre, mga kababayan. Happy New Year, General Torre! Suportahan ka namin gandulo. Magmula ko rito sa ating YouTube channel na Chris Ulo. Suportahan kita, sir, hanggang taas. Kita-kits ulit tayo. Happy New Year. God bless. Bye-bye po.